kontento kayo ng walang kabuluhan. Kontento kayong manatili sa dilim at naging mayayabang. Sa inyong tumangmangan, ginawa ninyong Diyos sa mga maruruming bagay. Imbis na ang Diyos na lumikha, ginawa ninyong Diyos ang mga sikat na artista, ang mga sikat na manlalaro, ang mga sikat na tao, ang inyong trabaho, ang inyong pera, ang inyong mga pag-aari, ang inyong mga anak, ang inyong mga kinakasama na hindi nyo asawa, ang mga rebulto na gawa ninyo, at ang inyong pinagkatandaang relihiyon na magpasa hanggang ngayon ay nabubuhay kayo ng walang katotohanan, walang takot at walang pag-asa. Ginawa ninyong kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sinamba ang nilikha imbes na ang lumikha. Kaya ipinaubaya kayo ng Panginoon sa sarili ninyong karumihan, sa mga kahalayan ninyo sa laman at sa kasikiman ng inyong mga puso para bastusin ninyo ang inyong mga katawan. Babae na ang gusto ay kapwa babae na hindi natural na gawain ng matinong tao. Ang mga lalaki rin ayaw sa babae at sa kapwa lalaki nakikipagsiping. Walang pakundangan sa kanilang mga kahalayan. Karapat-dapat lang nilang tanggapin ang mabigat na hatol na inanda ng Panginoon para sa kanila. Ayaw ninyong aminin ang katotohanang may araw na tatayo kayo sa harapan ng Diyos upang panagutan ang lahat ng inyong ginawa at tinago sa isip. Kaya ngayon, pababayaan kayong masira ang inyong mga sarili sa mga baluktot ninyong pag-iisip para gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Napupuno ang buong pagkatao ng karumihan, kasamaan, kasakiman, kabuktutan, nag-iisip ng puro kabastusan, mga inggitero, handang pumatay, palaway, palamura, mga mandarayat sinungaling, mga chismoso, naninira ng kapwa, malalandi, mga traidor, mayayabang, inventor ng kasamaan, bastos sa magulang, bastos sa asawa, bastos sa gobyerno, mga taksil, mga walang puso at walang patawad, inakasama ang hindi asawa at hindi tumutupad sa mga pangako. Hindi lang kayo walang pakialam, nagpapatuloy pa sa ganitong pamumuhay. Kahit alam ninyong kamatayan ang ipinangakong kaparusahan ng Diyos sa mga gumagawa ng lahat ng ito, inakampihan at pinapalakpakan niyo pa ang mga rebeldeng gumagawa nito. Magpakumbaba kayo ngayon sa ilalim ng mga salitang ito, dahil ang Panginoon na nangakong babalik ay nag-aalay ng kapahingahan at kaligtasan mula sa kamatayan na nakaumang sa ating bansa at sa bawat ulo ng mga taong naghihimagsik at lumalaban sa kanyang Kristo. Handa siyang palitan ng kabutihan ang kalapastangan ng pinapakita ninyo sa kanyang harapan. Sa araw-araw na kayo'y humihiram ng hininga mula sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng tao, mabuti man o masama, hindi hangad ng kataas-taasang Panginoon na ang sino man ay mamatay sa impyerno, kundi ang lahat ay manumbalik ng may pag-amin at pagsisisi. Kaya talikuran ninyo ang relihiyon na sa inyo ay magpapahamak at tumakbo sa awa ng Diyos na umabot sa inyo ngayon.
sa nag-iisang daan, sa nag-iisang pangalan, sa nag-iisang katotohanan, sa natatanging pinagmumula ng inyong buhay, at sa nag-iisang paraan na ibinigay sa lahat ng tao na mabubuhay sa ilalim ng kalangitan upang tayo'y maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, ang pinangakong Mesiyas, ang kaisa-isang tagapagligtas, ang Kristo ng Diyos, kung saan ang lahat ng tuwad ay luluhod at kikilalanin siya bilang Panginoon ng lahat sa kaluwalhatian ng Ama. Walang ibang kaligtasan kinikilala ang Diyos na lumikha ng lahat, kundi sa pangalan lang na siya mismo ang nagtalaga na maging higit pa sa lahat ng pangalan, ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus, ang Kristo na tutuldok at tatapos sa lahat ng kanyang nilikha. Dahil ang pinakanakatakot na husga ng Panginoon ay hindi yung magpadala ng lindol o baha, kundi ang pabayaan kayong mabuhay ng tahimik sa inyong kasamaan para magising kayo sa impyerno at hindi kayo maligtas. Sinabi niya, ako ang daan. Hindi niya sinabing ang nanay ko ang daan, ang santo ang daan, ang pagpapakabuti ang daan, at walang makakalapit sa Ama kung hindi sa akin dadaan. Ang lahat na magbibigkas sa pangalan ni Kristo ay tumalikod mula sa inyong kasakiman at kasalanan. Awan tayo ng Ama. Buksan nawa ng kataas-taasang Diyos ang inyong mga pag-iisip na makaunawa. Lahat ng tao na nagsasabing siya ay Kristiyano, ngunit namumuhay ng taliwas at salungat sa pagkatao ni Kristo, hindi siya Kristiyano. Tandaan niyong mabuti ang